Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Sa isang nakakagulat na pangyayari na patunayan na kahit ang isang matapang na senador ay hindi kayang pabagsakin ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Matapos ang maraming pagsubok na makasuhan si Duterte, si Senador Raffy Tocmol ay nauwi sa kahihiyan at siya pa ang nasampahan ng kaso. Nasimula ng kontrobersya nang ihayag ni Senador Tocmol ang kanyang intensyon na ipaiimbestigang at kasuhan si former President Duterte kaugnay sa iba't ibang aligasyon ng katiwalian at paglabag sa karapatang pantao noong panahon ng kanyang administrasyon. Ayon sa senador, nararapat lamang na managot ang dating Pangulo sa mga paratang laban sa kanya. Gayunpaman, sa kabila ng malalaking panawagan at pagsisikap ng kampo ni Tocmol, wala itong nagawa upang tuluyang mapapagsak si former President Rodrigo Roa Duterte. Maraming taga-suporta ng dating Pangulo ang nagpakita ng kanilang pagtutol sa mga hakbang ni Tocmol, dahilan upang magpatuloy ang mataas at popularidad ni Duterte sa kabila ng mga kontrobersyang kinakaharap. Ang pinakamasalimuot na bahagi ng issue ay ang biglang pag-ikot ng sitwasyon laban kay Tocmol dahil sa kanyang mga hakbang na labis na itinutuligsa. Si Tocmol ay nasampahan ng iba't ibang kaso kabilang ang libelo at pag-aabuso sa kapangyarihan. Ang mga kasong ito ay nagdudulot ng malaking dagok sa kanyang reputasyon bilang isang mambabatas at bilang isang personalidad sa media. Akala niya ay madali niyang mapapabagsak ang isang Duterte. Ngayon, siya ang napahiya at naparusahan, pahayag ng isa sa mga taga-suporta ni Duterte. Sa ngayon, nagpapatuloy ang mga investigasyon at ang labanang illegal sa pagitan ng kampo ni Tocmol at ng mga taga-suporta ni Duterte. Patuloy na inaabangan ng publiko ang mga susunod na mangyayari sa isang kaganapang nagpakita ng matinding labanan sa larangan ng politika sa bansa. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Play! Isa pang kaso ang nakatakdang isampa ni dating Wait muna, hindi yon. Ito pala. Nanawagan si House Deputy Majority Leader at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo na pabilisin ng Kongreso ang investigasyon. Siya mismo. Siya pala mismo ang nananawagan. Itong si Erwin Tulfo. Nananawagan si Erwin na pabilisin ang investigasyon dito sa Manila Bay. Kung matatandaan natin at kung mapapansin natin, itong si Erwin Tulfo, buntot ito kay Martin Romualdez ngayon. Bakit? Ha? Ito lang yung tanong ko sa iyo, Erwin Tulfo. Nagpasipsip ka ba? Nagpasipsip ka ba kay PBBM? Nagpasipsip ka ba kay Martin Romualdez dahil may plano kang tumakbong senador? Nagtatanong lang po kami. Kasi kung yung galawan mo, pabilisin mo yung Manila Bay investigation na yan at kinokonek mo pa sa mga Chinese national na nagtatrabaho dyan, nagtatanong ang taong bayan. Kasi ang taong bayan na natutuwa dito sa Manila Bay ni Duterte, magagalit sa inyo niyan. Kasi para sa amin nagpapasalamat nga tayo dito sa mga Chinese nationals na tinulungan tayo dito sa Manila Bay. Okay? Kung meron mang kasalanan itong mga Chinese nationals na nagtatrabaho dito sa Manila Bay, kung anong mga violations sila, okay yan. Paimbestigahan yan. Walang problema dyan. Pero I hope na hindi nyo i-connect dito kay Duterte. Kasi at the end of the day, si Duterte na naman ang masisiraan dito. Di ba? Sana naman
kung imbestigahan nyo itong mga Chinese national na ito, sana with fair. Okay ang mga investigation na yan para transparent, pero sana naman itong mga investigation na ito, fair tayo. Kasi nafe-feel na ng mga Filipino-Chinese community dito sa Pilipinas natin, parang discriminate na sila. Hahantong na sa mga parang racism na ayaw natin yan. Diba? H. Liza, hello po sa inyo. Ayan, nakabalik na si H. Liza. Yung ating moderators. Diba? Play. Sa reclamation project sa Manila Bay. Kasunod ito ng pag-aresto kamakailan ng mga opisyal ng Bureau of Immigration sa siyam na Chinese national na ito raw yung naaresto na Bureau of Immigration na 9 Chinese men along sa Manila Bay. Kung ano man ang mga violations nila, pwede yun. Pwede yun natin ireklamo. Pero sana naman kung sila ay nakatulong sa atin, wag naman siguro nating idiin sila. Pero kung may kalokohan silang ginawa o by violation silang ginawa o nagsisinungaling man sila, dapat lang na maparusahan sila sa ating batas. So, di ko lang alam kung ano na ang developments dyan sa investigasyon na ito. Okay? Kasi parang halos lahat na lang, pati itong si Bronner, naprapraning na rin na lahat na raw ng mga sektor ng ating bansa ay pinasok na raw ng mga Chinese. Talaga ba? Ang mga Chinese ba talaga ang nakasira sa ating bansa? O tayo mismong mga Pilipino? Yung mga corrupt nating mga government official? Kasi sa tingin ko, nasa atin ang problema Sugpuin muna natin yung corruption sa bansa bago tayo mamintang sa ibang country. bumaba mula sa isang dredging vessel sa lugar. Maalaalang nag-file si Congressman Tulfo ng isang resolusyon noong Agosto 2023 na humihiling ng pagdinig ng Kamara ukol sa reclamation sa Manila Bay dahil sa mga banta sa pambansang seguridad. So the reason is, the reason na ito ay pinaiimbestigahan ngayon, itong Manila Bay, kasi nga Chinese national ang medyo nagtatrabaho dito, ang tumutulong. Ang kay Tulfo naman, kasi banta raw, posible raw na banta ito ng seguridad ng ating bansa. Patay tayo dyan. Okay lang naman, pero do you think na ang mga Chinese talaga ay nag-spy sa atin? Kasi sa tingin ko wala naman Baka praning lang talaga tayo. Buong akala ninyo na meron ang mga Chinese na nakapasok dito sa Pilipinas na nag-spy sa atin. Ito yung malaking tanong ko sa inyo. Bakit yung pogo-pogo na yan hindi nyo ba ialis? Kung iban nyo ang pogo, ialis nyo ang pogo, di ialis na ang pogo. Bakit nyo pinatatagal yung investigasyon ng pogo? Nagtatanong lang, dahil ba i-connect na naman nyo dito kay Duterte? Pinupolitika kasi Kung ayaw nyo ng pogo, if ang pogo ay nagpapahirap sa ating bansa, kung ang pogo ay maraming anomalyang nagawa, simple, alisin nyo. Kasi mismo ang China ayaw dyan sa pogo. Bakit ikono-connect nitong pogo na ito sa mga Chinese? Talaga, ganyan talaga ang mga Chinese, mga ano yan, hindi, ano talaga dyan, mga ganyan na sila, selfish talaga. Masama talaga ang mga Chinese. Parang ganyan talaga ang pinoproject nyo Itong gobyernong ito, no? Para sa akin,
hindi masyadong maganda ang pag-deal dito sa mga Chinese na ito. Nilalahat kasi ninyo eh. Yan ang nafe-feel namin ha sa taong bayan. Nilalahat ninyo, pati itong Manila Bay ngayon, pinaimbestigan nyo na kasi involved ang some of the Chinese. Oh. Tapos, makokonect na naman ito kay Duterte. Ako wala akong paki sa mga Chinese na yan eh. Wala akong paki dyan. Basta wag nyo lang i-connect sa usapin na si Duterte na naman ang may kasalanan dito dahil i-connect nila kasi si Duterte, kinaibigan yung China, pro-China kayo. There's no such word as pro-China. Sabi nyo, na-infiltrate na itong bansa na ito ng mga Chinese. Sino ba ang na-infiltrate na? China or Amerika? Siguro mas na-infiltrate pa tayo ng Amerika kasi meron na silang mga base militar dito eh. Let's be fair here. Itong mga Chinese na ito, mga tao rin ito. May isip at may puso rin yan. May pamilya rin yan. Ha? Pero kung may kasalanan yan, parusahan. Walang problema dyan. Pero kung atid silang i-stricto, pati itong mga Filipino-Chinese community natin na mga namumuhay, nagnegosyo dito sa bansang Pilipinas, nadadamay. Matapos malaman na lahat ng manggagawa sa proyektong ito ay pawang Chinese nationals, nais malaman ng kongresista kung ano ang pakay ng mga naturang Chinese. Ano raw ang pakay ng mga naturang Chinese? Siyempre, tumulong yan. I believe na tutulong yan. Kasi sila yung mga may alam, especially on the infrastructures. Ha? Alam mo naman na tayong Pilipinas, bakit hindi nyo questionin yung mga daan na sinisira? Kahit walang mga butas kahit walang sira yung mga daan ng Pilipinas ha, yung atong mga roads natin, sinisira. Yan ang malaking tanong na hindi nyo pa nasasagot. Pati si Bato de la Rosa, Senator Bato, nagtatanong dyan, bakit nyo sinisira yan? So syempre, we need experts from Japan, we need experts from China sa mga infrastructures dahil tutulungan tayo. Ganyan ba yan kahirap intindihin, Tulfo? Tanong lang, ganyan ba yan kahirap intindihin? Nandito yan mga Chinese nationals to help. Bakit nyo kino-question? Di ko maintindihan eh. National para gumana sila sa Maynila. Gayong walaan niya silang mga visa. Dagdag ni Tulfo. Wala raw mga visa. Kung totoo man yan na wala mga visa, so i-check natin yan kung sila ba ay lumabag talaga sa batas. At gusto rin nating pakinggan ang side ng mga Chinese na ito. Bakit wala silang visa? Ano ba ang agreement nila dito? At sino, ang tanong dito ha, kung nakapasok yan dito sa Pilipinas, sino ang nagpapasok niyan? Di ba? Yun ang ating i-blame. Huwag nating i-blame yung mga Chinese na yan na, wala kayong visa, nakapasok kayo dito sa Pilipinas. Ang tanong, sino ang nagpapasok niyan? Sino ang nagpapasok niyan, Tulfo? Yun ang anuhin mo, imbestigahan mo. Kasi ginawa nyo na lang naman sila ng ano ang tawag nun? Anong tawag doon? Gibulungan ba? What's gibulungan in Bisaya? In Tagalog? Hinanapan. Hinanapan mo naman sila ng kasalanan. Sabi nyo na wala silang mga visa. Ang tanong dyan, bakit yan nakapasok dito sa Pilipinas? Sino ang nagpapasok dyan? Di syempre tayo rin. Sino? Sino ang mabiblame dyan? Bakit nakapasok sila? Ang tanong dyan, di natin alam, baka may agreement yan dahil tutulong yan dito. Ngayon, pinaiimbestigahan nyo na. Kawawang kawawa eh. Kaya nga, ako sana maibalik talaga si former President Duterte. Kasi sa panahon ni former President Duterte, wala talagang walang bias, wala lahat. Fair. Let's
let's treat everyone as a human being. Kung ano yung tama, yun ang gagawin. Pero ngayon, grabe ang pamumulitika ng gobyernong ito. Una nang nagpahayag ng pagbabahala ang US Embassy ukol sa reclamation sa Manila Bay matapos malaman na isang Chinese company ang sangkot sa proyekto. Ayon kay Tulfo, ang kumpanyang China Communications Construction na nangangasiwa sa dredging at reclamation operations sa naturang proyekto ay siya rin umanong kumpanya na responsable sa pagtatayo ng mga air at naval base. Yan kasi, yan ang ating mali. Ikono-connect ninyo dyan. Dito kung sila ay matino namang nagtrabaho dyan sa Manila Bay, wag nating galawin kasi kung matino. Kung may kasalanan sila dito sa tinatawag ninyo ditong sa ano tawag doon yung sinabi niya? Na responsable sa pagtatayo ng mga air at naval base sa teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Yung dito sa nangyari sa West Philippine Sea, wag nating idamay. Iba ang usapin dito, iba rin itong ginagawa nila sa Manila Bay. Kung matino silang nagtatrabaho dyan sa Manila Bay, hayaan nyo. Di ba? Kino-connect nyo eh. Ulitin natin para maklaro natin. Sa dredging at reclamation. Ito raw parang, wait. Tulfo, ang kumpanyang China. Ang kumpanya na gumagawa dito, tumutulong dito sa Manila Bay, ay yun rin ang kumpanya na nakita dyan sa West Philippine Sea. Communications Construction na nangangasiwa sa dredging at reclamation operations sa naturang proyekto ay siya rin umanong kumpanya na responsable sa pagtatayo ng mga air at naval base. So ang nagtayo ng mga air at naval base dyan, same kumpanya. So ngayon, kaya pinag-inita nila. Pero para sa akin naman, bakit natin idadama yung trabaho nila dito sa Manila Bay? Kung sila man ay tumutulong, kung naka-benefit man ang Pilipinas. Dahil sa pagkakaalam ko, nangyari ito kasi tumulong rin ang China sa atin sa panahon ni former President Duterte. Di ba? Pero ngayon, sa panahon ni PBBM, dahil sa mga itinayo na mga EDCA base, tapos nandito na yung Amerika dahil nga may kasunduan na sila kay PBBM, syempre tumaas yung tension, nagalit yung China, saka ito nangyari itong nagtayo ng mga naval, kung anong mga ginagawa ng same company sa gumawa ng Manila Bay. So itong yan dapat ang iisipin ng gobyernong ito. Kung gusto nyong ipahinto ang construction dyan sa Manila Bay, dahil sila rin yung nagtatayo dyan sa West Philippine Sea na yan, sana naman patapusin nyo lang sana yung Manila Bay, kasi kung hihinto na naman yan, kawawa na naman yung Manila Bay. Yan ba ang gusto nyong mangyari? Mahinto na naman yung reclamation dyan. Tapos kung mahinto, sino na naman ang i-blame? Si Duterte na naman. Patapusin nyo na lang. Let's be professional ba? I-set aside natin yung away natin dyan sa West Philippine Sea sa trabaho. Trabaho yan eh. Hindi naman siguro sila nagtatanim ng bomba dyan sa Manila Bay. Nagtatrabaho lang naman sila dyan. So sana hindi yung kumpanya ang pag-inita natin, hindi yung Chinese nationals na kumpanya ang ating pag-initan. Ang pag-initan natin yung gobyerno ng China, yung leader ng China, doon tayo magalit. Kung ano man ang ginawa nila kung ano man ang ginawa nila sa atin na hindi natin gusto. Di ba? Pangga Mercy, hello po. So ganyan sana, let's be professional on dealing
this one. Kaya nga hindi tayo umuunlad eh. Hindi tayo umuunlad kasi hatred lagi ang pinaiiral natin. Laging hatred. Pero kung makabalik itong si former President Duterte, yan lang ang maging solusyon, guys. Wawala ang tension dyan sa China. Tapos, ang dami pang proyektong mangyari dito sa Pilipinas kung makabalik lang si Duterte. Kaya, susuportahan natin yan. Sa teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. So, yan ha. So, at least, alam ninyo na ganyan ang galawan ng gobyerno ngayon. Si Tulfo gusto niyang pabilisin ang investigasyon ng Manila Bay. Bakit, Tulfo? Bakit? Yan ang tanong. Sige, kung merong mang kasalanan na lumabag sila sa batas natin, itong mga Chinese national, you can always investigate this one at parusahan sila sa ating batas. Pero sana naman, huwag niyong idamay si former President Duterte. Kumpanya yan ha. This is a company helping the Manila Bay. So sana naman kung meron tayong galit sa China, ang galit natin doon sa leader nila, hindi sa kumpanyang ito. Okay? So much with that. Yan, opinion ko yan ha. Tulfo, opinion ko yan. Bilang isa sa mga mamamayang Pilipino. Okay? I may be right, I may be correct sa aking mga statement, pero opinion ko yan. Okay? Kung mamali man ako sa tingin niyo, edi mali ako. Pero sa tingin ko, sana kinaibigan na lang natin itong China at hinayaan natin yung mga disputed waters dyan. At mag-share tayo ng mga resources at saka magtulungan kung saan tayo pwedeng magkaunawaan. Di ba? O, tama. Sa simulat sa poll, tama talaga si Duterte. Hindi siya nagkamali. O, sa tingin ko nga, si presidente ngayon, si PBBM, parang na-realize na nila, ang dami nang nangyari sa Ayungin Shoal na girian, hidwaan, may naputol na nga na daliri sa isa sa ating mga kasamahan. Pero never nagpakita ang Amerika na tumulong sa atin. O, ano kayo ngayon? Na-realize nyo na ba, PBBM? Hanggang salita lang yung Amerika na yan. Kayong mga tanso na mga dilawista, na mga vloggers at saka mga bangag vloggers dyan. O, ano kayo ngayon? Ipinagmayabang nyo pa. Pero at the end of the day, kayo pa rin ang napahiya dito. Binibida nyo pa ang Amerika, ha? O, ngayon, sa pangalawa nating pag-uusapan ay ito ngang si Trillanes. O, last week, may isinampa siya dito kay Bongo at ni Tatay Digong. Ngayon, may isa pang kaso. May bago na naman siyang isasampa. O, ano na naman kaya ito? Sige, pakinggan natin si Trililing. Pasok, Trililing. Isa pang kaso ang nakatakdang isampa ni dating Senador Antonio Trillanes IV laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Lawrence Christopher Bongo. Ito ay bukod pa sa kasong plunder o pandarambong na una na niyang isinampa laban sa dating Pangulo at kay Senator Go na dating close aide ni Duterte. Ayon sa dating senador, inihahanda na ng kanyang kampo ang pag-asampa ng kaso na may kaugnayan sa frigate scam na umano'y bilyong-bilyong piso ang halaga. Dagdag pa ni Trillanes, imposibleng hindi nakinabang sigo sa mga transaksyon ng kanyang pamilya sa dating administrasyon. So grabe itong mga akusasyon, alegasyon ni Trillanes laban dito kay Bongo, pati itong si Duterte, okay? Pagdidiin ng dating senador, bawal ang magpasok ng transaksyon sa pamahalaan ang pamilya at mga kamag-anak na isang opisyal hanggang 4th degree of consanguinity. Korte na ang makapagsabi niyan sa mga sinasabi ni Trillanes kung tama ba siya. At dapat niya yang patutunayan kung talagang totoo yung mga sinasabi ni Trillanes. Sa kaso aniya ni Go,
Mismong miyembro ng pamilya nito ang umano'y tumanggap ng tseke mula sa pamahalaan para sa aniyay proyektong pinasok ng kanyang ama at kapatid na Yung ano ha, yung narrative ni Trillanes dito ha, talagang nakakamangha na kung totoo man ito, talagang masasabi mong grabe yung kasalanan ni Duterte at ni Bongo, di ba? Pero it's the court to decide. yung hindi lisensyado o kwalipikadong makipagnegosyo sa pamahalaan. Dagdag ni Trillanes, hindi lang si Senator Go ang sangkot dito, kundi maging si Pangulong Duterte dahil siya mismo aniya ang nagbigay ng pondo sa mga naturang proyekto. Bilyon-bilyon na nakuha. Ang limit lang nung Grabe, bilyon-bilyon ang nakuha. Grabe. isang kumpanya is up to 10 million. Grabe, Trillanes. Wow! Yung isa up to Dapat tayo magalit kay Duterte dahil bilyon-bilyon ang ninakaw. 50 million. Pero bilyon ang total na nakuha. Grabe. Wow, Trillanes. Saan mo natuklasan yan? Tignan nyo kung saan ang galing yan at nasaan siya ngayon. Grabe. Kung bilyonaryo ka, mag-i-aid ka ba? Napakadali eh. Napakadaling i-explain, no? 6.6 billion napunta sa kontrata ng Grabe si Trillanes, oh. Kayo na humusga ni Trillanes kung maniniwala kayo. tatay at kapatid mo na hindi qualified. Di ba? Yun, bawal yun. Yun, irregular yun. Ngayon, hindi nga niya dininay. Hindi siya dininay. Ang ginagawa lang niya mga tanga yung mga Pilipino na hindi siya nakinabang kahit yung pamilya niya nakinabang. Sige, magko-comment tayo doon. Unang-una, si Trillanes po ay merong karapatan kung anumang gusto niyang isampa dito sa mga Duterte at ni Bongo. Karapatan natin yan. Kung meron tayong complaint, meron tayong reklamo, kung sa tingin natin ang isang tao ay nagko-corrupt, merong ninakaw, meron tayong right na magsampa ng kaso o kung anong complaint man sa ating judicial system. Walang problema. Ang tanong dito, Trillanes, yung unang kaso na isinampa mo, dati na yung palpak. Binubuhay mo lang ngayon dahil malapit ng eleksyon. Ngayon naman may panibago kang isinampa na kaso laban dito kay Duterte at ni Bongo. Walang problema yan. Haharapin yan at titingnan yan kasi hindi naman siguro bias ang ating judicial system. Haharapin yan, titingnan yan yung mga reklamo mo. At dapat kang magbigay ng ebidensya para suriin nila kung yang mga ebidensya mo ay hindi gawa-gawa. Di ba? Walang problema yan. Ngayon, Trillanes, ang tanong, bakit ba nag-iingay si Trillanes ngayon? Bakit ngayon mo lang yan isinampa na malapit na ang eleksyon? Sa tingin nyo ba ikaw, Trillanes, paniniwalaan ka ng taong bayan? Yan ang malaking tanong. Kasi as far as I know, ikaw, Trillanes, how many times ka nang tumakbo na talo ka? That means to say, hindi ka na pinaniwalaan ng taong bayan. Ngayon, ang mga Duterte po na inakusahan mo na mga bilyonaryo dahil sa pagnanakaw, sabi mo nga pa na may aid ka, so meaning you have the money. Si Duterte, no? Mayaman raw kasi merong mga aids, aid yung nag-aalaga na mga nurses ba ang tawag doon. Di ko lang alam kung yun ang ibig niyang sabihin kasi afford raw ni Duterte na merong mga aid, okay, mga nurses aid. Di ko lang alam kung anong tamang term dyan basta nag-aalaga. Ngayon, Trillanes, yung argumento na yan para sa akin sablay. Unang-una, ikukumpara natin ang bahay mo
at ang bahay ni Duterte. Doon pa lamang makikita mo talaga kung sinong mas mayaman. Siguro nga, ikaw mas mayaman ka pa kay Duterte. Si Duterte nga, ang liit-liit ng bahay. Oh. Kung mapapansin nyo, itong mga nagsampa ng kaso ni Duterte, ng mga korupsyon, lahat-lahat na ha, nilalahat ko na ang mga kalaban ni Duterte. Lahat ng mga nagsampa kay Duterte na si Duterte ay corrupt na presidente. Ha? Bakit hanggang ngayon hindi kayo makapagbigay ng ebidensya na nakahawak po ng ganyang kalaki ang pera ang mga Duterte? O si Bongo man lang. Hindi kayo makapagbigay. Puro lang kayo aligasyon na ito, proyekto, dito, may tumatanggap, ganon, ganyan. Pero never kayong nakapagbigay ng dokumento na nakasaad na may hinawakan na pera ang mga Duterte na ganito kalaki. Wala silang hinawakan. Kung ang sinasabi mong mga proyekto na ganyan kalaki, edi syempre napunta yan sa mga proyekto. Pero yung sinabi nyo na may ebidensya kayo na hinawakan ito ni Duterte, nasa bangko ito sa nakalagay ni Duterte, ha? Numbers na nakikita talaga sa bank account, ganun, ganyan, wala kayong ma-provide na ebidensya. Ang tanong ko sa inyo yan, Trillanes, paano kayo magtatagumpay dyan sa mga isinampa nyong kaso? Kung mismo kayo, hindi nga kayo makapag-provide ng tamang ebidensya. Oh, let us say ha, i-entertain natin yung itong mga isinampa mo, i-entertain natin yan. Sige, merong mga anomalya sa proyekto na yan, na mga pinagsasabi mo, merong pera na inilabas, ganon, ganyan. Sige, i-entertain natin yan. What if totoo yan? Ang tanong, nasa kamay ba yan yung pera na yan, kung meron mang nawalang pera sa proyekto na yan, ang tanong, nasa kamay ba yan ng mga Duterte? O pilit mo lang ikono-connect ni Duterte? O pilit mo lang binibintangan si Duterte? Nagtatanong lang po kami. Kasi ang hirap sa iyo, Trillanes, ang dami mo nang isinampa na hindi nagtatagumpay. Kami Trillanes ha, let me clear, hindi kami galit sa inyo. Let's be professional here. Wala kaming galit sa inyo. Pero dapat rin, tatanungin ka namin. Saan mo nakalap itong itong mga isinampa mo? May makapag-provide ka ba ng ebidensya na may hawak talagang pera kaya yumayaman ang mga Duterte? Oh. 'Di ba? Best friend Italy, hello po, good day, shout out. Ayan. Yan ang dapat mong, kasi Trillanes, kung ganito pa rin ang style mo na sasampa ka ng kaso, pagkatapos yan, madismiss na naman. Kung ito ay madismiss itong mga kaso na ito, to tell you frankly, Trillanes, wala na talagang maniniwala sa inyo. Kasi hanggang ngayon ako noon hanga ako sa iyo kasi brave ka raw Brave ka doon sa mga awkward mong ganon. Pero unti-unti nang nung time na nireject ka ni Duterte, doon ko na nakikita na ikaw ay galit ka. You have lots of hatred sa iyong puso. Insecure ka kay Duterte, sa totoo lang. Wag naman sana, Trillanes. Ikaw, sana, the best thing that you could do is tumahimik ka na lang. Marami pang magkagusto sa inyo siguro ng mga taong bayan kung mananahimik ka na lang. Pero kung itong gagawin mo na magsampa ka na namang kaso kay Duterte, marami na namang magagalit sa inyo. At hindi maganda. Kasi it will end your career. It will end your political career. Di ko lang alam kung ikaw ay mananalo dyan sa ano yung tatakbuhan mong mayor. Di ko lang alam kung mananalo ka pa ba.
So, ganyan, Trillanes. Dapat mong ibalik ang trust ng taong bayan. Kung ikaw pa ba ay dapat naming papaniwalaan, yan sana ang dapat mong gawin. Kasi kung magsampa ka lang ng sampa dyan, tapos madidismiss na naman ito, lalo kang babagsak, Trillanes. Yun lang ang aking komento dito, ha? Yan, opinion ko yan. Okay? Dapat mong papatunayan na may hinawakan na pera ang mga Duterte bago ka, ha? Oh. Kasi nakikita namin, pumunta ka doon sa korte, dala-dala mo yung very thick na papel, no? Hindi natin alam kung anong nasa laman doon. Okay? So, alam niyo naman, ang mga Duterte po, ito ay mga abogado rin ito, very master of, ito si Duterte? Batas ng Pilipinas. Baka akala nyo, ganun lang kadali ninyong lagyan ng mga kung ano-anong mga kasalanan itong si Duterte. Di, ang hirap yung papatunayan yan, especially na wala talagang kasalanan itong taong to. Tapos very brilliant pa ito as a lawyer, as an attorney, as dating piskal. Good luck na lang sa inyo kung mananaig kayo, di ba? So ayan, so aabangan natin yan, ha, kung ano yung takbo nitong bagong isinampa ni dating Senador Trillanes laban dito kay Bongo at ni former President Duterte. Ngayon naman, ito yung paliwanag ni Panelo na ang daming mga politicians na mga publicity seekers gumagawa ng eksena para pag-usapan sa media. Eto, Panelo. Isa pang kaso ang Panelo, pasok. Panelo, pasok ka, Panelo. Wait muna. Play. Yung column ay patungkol sa mga publicity seekers. Would you like to elaborate on your column, Attorney Sal? Marami yan. Hindi pa tabay part. Natatawa nga ako dito, Attorney Sal. Talagang may definition ka ng mga publicity seekers na ito. Sabi mo, some of them are natural magnets to media outlets, sabi mo dito. Because some of them are because their achievements make them inspiration to others. He also said their achievements are the crowning glory, yet they remain humble and avoid the limelight. Sabi niyo, yan yung yan yung mga ayaw ng hindi yan yung, wait lang, hindi ito yung publicity seekers na sabi mo. Eto na, sa susunod na paragraph. Sabi mo, there are those, however, who are either intellectually challenged or socially inadequate and hunger for public recognition. They create situations to make them visible in the public eye. They call attention to themselves no matter how sickening or ridiculous. Isa na dito si Senator Amy Marcos, 'di ba? Kung mapapansin natin si Senator Amy, kung ano-ano lang mga style niya na mapag-usapan siya sa media. Yan, tinatawag yan publicity seekers. Kasi especially na malapit na ang eleksyon. They appear to be. They are so full of themselves and exaggerate their measly undertakings, according them unmerited importance. To this vexing sector of society belong those who have been undeservedly either elected or appointed to high positions in the government, most especially those seeking re-election or wanting to be politically relevant. This group includes those who, having previously held high-ranking positions, are desirous of being given juicy appointments to continue their corrupt ways. Those who have been discredited by reason of their dismal performance and unlawful activities, wanting to reinvent themselves to deceive the people once more, are part of these unsavory characters.
There is this infamous renegade military officer who is back at his publicity stunt of spreading malicious and false accusations intended to get media mileage for his 2025 election bid for either a local or national position. He has a nasty habit of peddling lies about former President Rodrigo Duterte and Senator Christopher Lawrence Bongo, those who have been discredited by reason of their dismal performance and unlawful activities, wanting to reinvent themselves to deceive the people once more are part. Ibati mo na tayo. Lucas Suarez. Hi, Sir Don Mar. Shout out po sa Almanzor family. Hello po. Na palaging nanonood sa live nyo, watching from Masbate. Ayan. Hello po, mga Almanzor family. Part of these unsavory characters. O yan, yung isa dyan, di ba? Wala nang ginawa yan, kundi siraan yung Presidente Duterte, Bongo. Pero lahat naman ng mga sinasabi niya, puro kasinungalingan. Sabi niya doon, si Presidente Duterte, mahigit sa 100 milyon ang kanyang... Ito na ha, pinuna na ni Attorney Panelo si Trillanes, yung mga akusasyon ni Trillanes. Deposito sa bangko, yung pala, 16,000. Tapos yung mga akusasyon niya... Ano ko yan? Natatandaan ko yan eh. Pumunta si Trillanes doon sa bangko, tapos natuklasan yun, 16 lang pala yung pera ni Duterte. Napahiya doon si Trillanes. Yun, plunder na dinimanda niya. Yun eh, 2018 si Panelo yung humarap doon eh. pa niya sinasabi yan eh. Napasinungalingan naman lahat yan. Meron pang isa dyan. Meron pang isang lawmaker dyan. Ginagamit naman niya ng kanyang... Blanca Mix Vlog. Ayan, present na naman si Casablanca. Good afternoon po, Sir Donmar. Ayan, hello po. Good afternoon, Casablanca. Komite. Kung hindi siraan, litisin sa publiko, kalat ka rin ang putik. Okay, tingnan mo ngayon. Yung si... sabi dito ni Best Friend Italy, nakakatawa lahat ng naninira kay BBM. Kaalyado na ni BBM mga plastic. Mayor Go, ayaw nang umatay, nagkasakit na. Walking dead na yata yung ali. Kawawa dun si Mayor Go. Yung yung si... Anong tawag doon? Si Mayor Alice Go. Kawawa na eh. Kawawa naman. Hindi nila gayahin si Alam mo, ang hanga ako dyan sa isang senador na sa komite na nag-imbestiga si Mayor Go. Yang si Senador Win Gatchalian, napaka-malumanay magtanong. Correct. Hindi mayabang, hindi naninira. At sinasabi niya, Mario, akong mali. Pero ito kasi nakita ko, ganun sana ang estilo. Correct. Si Senator Gatchalian, no? Ito, Win Gatchalian. Ito lang yung masasabi ko. Dapat yung mga senador, gayahin nyo yan, si Senator Win Gatchalian. Yun bang, meron kayong i-invite na, dyan sa Senado para i-investigate, hindi nyo, wag nyong bigyan ng, yung parang madudurog sila. Ini-invite nyo yan eh. So dapat irerespeto pa rin nyo sila. No? Kung yung mga tanong ninyo, para kasing inaakusahan nyo na sila na may kasalanan, especially nung panahon ni Mayor Guho, yung ini-investigate siya ni Hontiveros. Diba? At saka itong si Loren Legarda. Talagang sunog na sunog. Instead na ang gagawin lang sana ng mga senador is to ask question. At respetuhin nyo kung ano yung answer ng ini-invite ninyo. Diba? Kasi kung mapapansin nyo si Mayor Guho, nire-respeto nyo kayo kahit nag-answer siya sa inyong mga tanong. Makikita ko sa mayor na nire-respeto niya ang Senado. Nire-respeto niya ang mga senador. Pero grabe, parang durog na durog siya doon sa loob ng Senado. Kasi ganito sana ang dapat mangyari.
magtatanong ka ng question sa ini-invite ninyo. O, si Mayor ini-invite, sige, nagtatanong kayo. Kung hindi kayo maniniwala sa kanyang answer, irespeto nyo. O sige, alam mo sa sarili mo nagsisinungaling itong mayor na ito. O sige, pero wag nyo, Mayor, wag na tayong paano-ano. You can give follow-up questions. Pero at the end of the day, ini-invite nyo yan, pinasworn nyo yan. Kung anong sasabihin yan, irespeto nyo. Kahit hindi kayo maniniwala. Buti nga, dumalo yan, ini-invite ninyo. Di ba? Yun sana. Kayo mismong mga senador dyan sa Senado, kayo muna ang maggawa ng sarili ninyong ipakita nyo sa mga invited nyo, nakagalang-galang kayo. Kasi kung hindi kayo gumalang sa mga invited ninyo dyan, hindi rin kayo gagalangin ng taong bayan. Start within yourself. Ipakita nyo. Be a role model inside the Senate. Okay? Dapat, kung magtatanong, tanong lang. Give follow-up questions kung sa tingin mo nagsisinungaling. Tapos, wala ka nang magagawa dyan if magsisinungaling yan. At the end of the day, kayo rin naman yung magdidesisyon yan. Kasi, kinagawa nyong durugin ang mga invited nyo dyan kasi for publicity. Para siraan ninyo. Masisira sa taong bayan. Hindi ganyan. Dapat kung mag-investigate kayo dyan, questions lang. Ano ba yung mga questions na dapat kong itanong na I have to know? Kung sa tingin mong nagsisinungaling, magtira ka ng follow-up questions. Nasa kanya na yan. Sa taong bayan na ang maka-observe niyan kung siya ba ay consistent sa kanyang mga answers. Pero yung dudurug-durugin nyo, yung paipahiya nyo, no, I cannot mention specific details pero maraming beses na dyan Si Kibuloy nga, invited sa Senado. Pero hindi pa nga nakadalo sa Senado, parang may kasalanan na talaga si Kibuloy. Hindi nyo binigyan ng tsansa na ipakita sa taong bayan na questionable rin ito. Itong mga testigo ba ito ay ano ba ito? Nagsasaad ba ito ng katotohanan? Para yung resource person na inimbita mo, hindi naman napapahiya. Wala talagang yung isang lawmaker dyan, wala lang ginawa kundi siraan. Gusto niyo lang kasi nababasa yung pangalan niya sa dyaryo, naririnig ang pangalan niya sa newscast sa gabi. O merong isa naman dyan, tinutukoy ko, dating cabinet member niya, ako kaibigan mo yan Ito talagang isa pa ito, blabber. Gusto ko yung nagsasalita tayo dito na hindi natin pinapangalanan. Sige, go ahead, attorney. Wala nang ginawa ito kundi lumikha ng lahat ng mga istorya para maipasok lang yung pangalan niya sa dyaryo. Meron daw gentleman's agreement na wala naman. Kaya may warrant of arrest daw si Presidente Duterte sa ICC. Kahit wala naman. So kahit ang maman to, eksperto raw siya. Wala na itong ginawa kung hindi magsalita sa paksahing panglabas. Pagkatapos, mapapansin po ninyo, pag ito nagkikwento, palagi siya bida. Me and myself. Si Attorney Blabberman ang tawag ko dyan. Itong mga ito, palibasa kasi, kung hindi nila gawin yun, hindi sila mapapansin. Kaya ginagawa nila yun. Kasi unang-una, yung isang yun, gusto maging miyembro ng kabinete ulit. Dati-dati kung purihin si Presidente Sabi dito ni Teresita Guevara, mabuti pa tong si Panelo time ng pakaayo. Makinig sa insakto, Donmar. Ayan. Marcos Jr. Ang tindi. Kasama siya doon sa unit team noon Pagkatapos, nung hindi siya ano lang ito, yung pulot dulo dito sa sinabi ni Panelo is meron talagang mga politicians na publicity, no? Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito.
Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.